Bago ang lahat, luma muna. Ang Miami Heat, isang road game na lang bago bumalik sa kanilang home court para sa 5 sunod na games. Si Jimmy Butler, ayon sa report, wala pang status kung kailan makakabalik. Ang nilagay na status niya versus Suns, wala dun. Hindi siya maglalaro. Pero bukas na lang magkakaalaman. Ang reported injury kay Butler, meron siyang injury sa kanang paa. Sumasakit pa yung injury na yon. Base kay Shams Charania, matatagalan pa si Butler na makabalik sa lineup ng Miami dahil merong calf strain sa kabilang binti. So 2 paa ang merong injury kay Butler ayon kay Sham. Nag-a-average ngayon si Butler ng 21 points, 5 rebounds at 4 assists per game sa loob pa yun ng 24 games so far. Nasa 34 years old na si Butler. Kahit meron siya mga injuries, base nga dito kay Sham, na-extend pa kasi yung prime niya. Last time siya nakapaglaro ng 70 games ay 2017 season pa. Ngayon kasi big deal ang makalaro ng 70 games sa isang player, lalo na sa superstar. Nag-take effect na rin ang $146 million na extension ni Butler sa Miami. Tatagal yon until 2026. 36 years old na rin noon si Butler. Ang average prime ng isang player sa NBA nasa 27 to 30 years old, ito yung highest level ng kanilang game. Katulad ni Nikola, nag-start ng 2021 yung masasabi mong prime niya, 25 years old. Si Giannis naman 2018, nasa 23. Ikalimang season na yon. Si Joel Embiid 2021. Dito din kasi sumasabak na sa MVP ranking si Embiid, 26 years old. Tulad ni Anthony Davis, ang prime niya sa Pelicans 2017, nasa 23 years old pa lang siya noon. Until umabot yun ng 2020, nasa 26 na siya. Kaso nga lang nagkaroon siya ng mga injuries. Pero bumabalik ulit yung prime niya since last year. Nasa 29 na ngayon si AD. Si LeBron naman, buong karir ata niya prime. Si Kawhi naman kakaiba yung kanya. Ito lang yung sa akin ha. Alin dito yung pinaka-prime kay Kawhi? Kung success, Raptors. Kaso 1 taon lang siya doon. Kung stats, Clippers. Kaso nai-injured naman siya at hindi rin nakapaglaro ng 1 taon. Kung San Antonio, papaasbong pa lang noon nung mag-champion si Kawhi. Saka pa lang siya naging all-star at naging defensive player of the year. 2 beses pa. So si Jimmy Butler ba ay post-prime na ngayon kahit last season nakaabot pa sila sa finals kahit 8 seed pa sila. At base nga din kay Sham, masyado nang na-extend yung prime ni Butler at syempre may katapusan naman ng lahat. Nung nakaraang taon pa bago magsimula yung 2023 season, sinabi no ni Jimmy Butler nasa peak pa lang siya ng kanyang prime. Ito rin yung kakapasok pa nila sa East Finals. At kahit merong mga injury si Butler, meron kayong mapapansin sa kanya. Dahil sinabi rin naman to ni Butler dati, sa huling 4 na taon ni Butler, hindi kasama dito yung 2024 season, 3 conference finals, 2 NBA finals, 1 first round exit. Yun ang masasabi mong prime Butler. May common kay Butler at dito kay Kawhi. Sa last 3 season ni Jimmy Butler, hindi common sa kanya na naglalaro masyado tuwing first part ng season. Ito yung until All-Star break. Babalik siya or maglalaro siya ng marami kapag second part na. Kasama rin kasi dyan yung injury at pahinga talaga niya. Sa early part pa lang ng season ngayon, hindi pa nai-injure si Jimmy Butler, pinahinga agad siya ng Miami Heat kahit pa may load management policy. Dahil base nga doon, sinunod naman ng Miami ang rule. Pinahinga nila si Butler kahit healthy siya at walang injury, pero marami namang negative comment ang nakuha ng Miami noon, lalo na si Butler dahil ikatlong games pa lang nila yon. Ng 2020 season, nang lumipat si Butler dito sa Miami Heat, meron kasi noon ng mga teams na kinokopya yung load management style ni Kawhi. Kasi nga nagresulta sa championship yun. Ang load management naman nadidikit din kay Kawhi yun. Meron mga players ngayon na kapag nasa playoff spot na ang kanilang teams, nagpapahinga. Common naman nasasabihin merong injuries or meron naman talaga. Yung iba, dun talaga maglalaro ng matindi sa second part ng season. Mismong si Jimmy Butler na nagsabing hindi talaga siya naglalaro ng maayos hanggat hindi pa umaabot or natatapos ang All-Star break. Doon naghahabol ang mga teams para makapasok sa playoffs. Doon din umaangat yung games ng mga defensive player, lalo na yung offensive player. Doon din tumataas ang average ni Butler after All-Star. Matagal lang ginagawa ni Butler na hindi siya masyadong naglalaro sa early part ng season, pero kapag papasok na yung playoffs, doon nagkakaalaman kung prime pa talaga siya. Nakikinabang din naman doon ng Miami Heat dahil nagkakaroon sila ng unexpected player na muusbong sa kanilang roster or lineup. Kapag umaarangkada na si Butler sa second part,
meron ang Miami na maisasama sa kanya since nahasa na yon sa early part ng season. Parang kay Rukawa dati sa Slam Dunk. Sa kanila yung first half, sa kanya yung second half. So wala rin ako maisip na outro kaya time.